Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer o Cancer? Mula December 16 to 31, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanurin ang sun, moon at rising sign. Kasi, baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. May Emperor tayo. 5 of Pentacles. Knight of Pentacles. Strength. So, ang vida natin, lalaki. Pwede rin sa babae kung extrovert siya. Pwede rin senior na to. Na ito, nadaan siya ng financial crisis. Pwede nangyayari na to. O mangyayari pa lang. Pero maganda na nandito tong Knight of Pentacles na kahit ito may problema siya sa pera, ginagawa niya ng paraan. So, paano siya gumagawa ng paraan na mabayaran ng mga utang? Ayun, papaka-hard worker siya. Hindi siya nawawalan ng pag-asa, nagiging matapang siya dito na i-face itong financial crisis na, yun nga, mababayaran din ang mga dapat bayarin, mababayaran din ang dapat bayaran, o magkakapera siya sa pamamagitan ng hard work. So, yan. Doon siya humuhugot ng lakas ng loob sa thought na kung magiging masipag siya, mababayaran niya ang dapat bayaran. Yun nga. Para magkapera, kailangan niya magsipag. Yun yung parang thought process niya. Sa 2 weeks na to. Pa nga tayo ng iba. Ngayon, may the Star tayo. 8 of Cups. Queen of Swords. At 4 of Wands. So, ang vida natin, single na babae. Kung di single, byuda. O ex-wife. Ex-girlfriend, pwede rin. Ngayon, anong meron sa babaeng to? Magiging clear sa kanya na may kailangan siyang alisin sa buhay niya. Kasi nag-walk away. Clear sa isip niya na may kailangan siyang i-let go. Para makuha niya tong happiness. Ano yung kailangan niyang i-let go? The world. Ano yun? Yung kailangan niyang i-let go. 8 na naman. 8 of Cups, 8 of Swords. 10 of Swords. May 10 of Swords tayo. Pero doble yung 8. So, ang dating sa akin, mamomotivate siya na umalis sa sitwasyon na nagtatali sa kanya. Literal na ending to, 10 of Swords. Yung 8 of Cups natin, nag-walk away. Ito, permanently na, 10 of Swords.
Although nag-bring ng happiness sa kanya at first, kaya lang naging toxic in the end. Dahil nga natali siya sa sitwasyon na ayaw niya. Pero hindi to relasyon. More like career. Career na matagal na siya doon. Example lang. Pero hindi siya nagbe-benefit in a way na hindi nag-i-increase salary niya. O sa career na toxic. Nakakontrata siya, di ba? Gusto niya na mag-resign dito. Parang, yun yung magiging clear sa isip niya na dahil toxic tong sitwasyon sa work niya, wala siyang ibang choice kundi mag-resign. So, dahil magre-resign siya, dito siya makakakuha ng happiness kasi finally, matatanggal na yung toxicity sa isip niya. At yun lang naman nagpapatoxic sa kanya, yung workplace, whether environment yan, o boss, o ka-workmate. Na pagkatapos niya mag-resign nito, magsasaya siya dito. Na finally, nawala na yung kinai-stressan niya. Anyways, ayusin lang natin to. Dali. So, whether nangyayari na to, o mangyayari pa lang. Pero resignation na to. Pwede rin isagawa niya na to, itong resignation, ngayong December, o by next year. Sa first 3 months ng next year, January to March, baka doon niya isagawa. Pero clear na eh, di probably ngayong 2 weeks o January. Parang as soon as possible kasi to eh. Kasi nandito na yung clarity natin. Na parang buo na yung desisyon na gusto na umalis. So, kung di yan ngayong 2 weeks, ngayong December ay dun, January to. So, by January, resigned na siya. O wala na siguro sa company o sa workplace niya. At ito, magsasaya siya. Ngayon, meron tayong Jacob. Puro Jack pala to. So, paano pag ganyan? Jacob Hearts. Saka Jacob Clubs. Well, puro to. Young energies. So, ibig sabihin, may chance na kayo yung maka-influence sa tao. Sa someone na mas bata sa inyo, o sila yung maka-influence sa inyo. Maganda kung i-clarify natin to. Diba? Clarify natin na ito. Wands. More like sila yung makaka-influence sa iba sa inyo na mag-lose. Lose. O lose. Ng self-control. Na maging bata ulit. Ganyan. Maging freedom lover. Ganyan eh. Parang may mga bata
sa paligid nyo o mas bata sa inyo na makaka-influence ba sa inyo na mag-try ng something new. Ngayon, ibang case, para sa single, yung nag-iingat, na isaalang-alang ang mga anak muna bago maging in a relationship. Kasi hindi natin masabi kung anong ma-attract ng iba sa inyo. Lalo na yung single. Yun pala, hindi kayo yung tina-target, kundi yung anak nyo. May case na gano'n, di ba? Diyan na papasok yung kung ano-ano abuse. Na para bang ina-advise sa 2 weeks na to. Kung single, wag muna. Wag munang maghanap ng new love interest o else ito yung ma-attract nyo. Someone na bad. Someone bad. Bad sa inyo at bad sa anak. So, in short, hindi the one, di ba? Kundi karmic connection na naman, Diyos ko po. May dadagdag po ba ako dito? Ibang case, ito na yung huling senaryo sa spread na to, yung 3. May someone na malapit sa puso nyo, na ipagtatanggol kayo in times of crisis, o maasahan nyo. So, sabihin natin, ipagtatanggol kayo sa mga kaaway nyo o maasahan nyo. In all forms na. Hindi kayo iiwan sa ere. Maasahan nyo ang taong to, tong friend. O anyone na malapit sa inyo. Kasi hindi lang naman friend ang malapit, di ba? Pwede rin naman kapatid, magulang. Basta trusted person na lang siguro. Hindi kayo iiwan in times of crisis. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.